Narito ang mga balita sa araw na ito. Mpox, hindi tulad ng COVID. WHO. Inihayag ng World Health Organization nitong Martes, hindi mahahalin tulad ang paglaganap ng Mpox sa COVID-19 dahil marami nang nalalaman tungkol sa virus at sa mga paraan upang kontrolin ito. Bagaman kinakailangan pa ng higit na pananaliksik sa Clade 1b strain na nag-udyok sa UN agency na ideklara itong Global Public Health Emergency, sinabi ni Hans Kluge, direktor ng WHO sa Europe, na maaaring mapigilan ang pagkalat ng Mpox. Mpox is not the new COVID. We know quite a lot about Clade 2 already. We still have to learn more about Clade 1. We can and must tackle Mpox together, across regions and continents. So will we choose to put the systems in place to control and eliminate Mpox globally, or we will enter another cycle of panic and neglect? How we respond now and in the years to come will prove a critical test for Europe and the world. Pahayag niya sa media briefing sa Geneva via video link. Noong Hulyo 2022, idineklara ng WHO ang isang emergency dahil sa pandaigdigang paglaganap ng Clade 2b strain ng Mpox na mas nakakaapekto sa mga kalalakihan na may sexual na relasyon sa kapwa kalalakihan. Tinanggal naman ang alarma noong Mayo 2023. At narito naman ang mga balita sa ating bansa. Patay sa dengue, umabot na sa 396. Umabot na sa 396 na katao ang namatay sa Pinas ngayong taon dahil sa dengue, habang patuloy na tumataas ang mga kaso ngayong tag-ulan ayon sa Department of Health o DOH nitong Miyerkules. Ayon sa pinakahuling datos mula sa DOH, ang 396 na pagkamatay ay naitala mula January 1 hanggang August 10, 2024. Mas mababa ito kumpara sa 421 na naitalang pagkamatay sa kaparehong panahon noong 2023. Tumaas din ng 24% ang mga kaso ng dengue mula 18,784 noong June 30 hanggang July 13 patungong 23,290 noong July 14 hanggang July 27. Tanging 13,369 na kaso lamang ang naiulat mula July 28 hanggang August 10. Sa kabuuan, 150,354 na kaso ng dengue ang naitala sa buong bansa mula January 1 hanggang August 10, na 39% na mas mataas kumpara sa 107,953 na kaso ng dengue sa kaparehong panahon noong 2023. Ngayon naman ay dumako tayo sa balitang showbiz. Jennifer Lopez, gustong i-divorce si Ben Affleck. Iniulat ng sikat na American entertainment website na TMZ na nag-file ng divorce si Jennifer Lopez kay Ben Affleck. Ayon sa TMZ, nagpasa si J-Lo ng mga legal na dokumento sa LA County Superior Court, ngunit walang abogado na nagsumite ng mga ito. TMZ, Jennifer filed proper, meaning by herself and without any attorney, saad ng pahayagan. Iniulat naman ng People Entertainment News site na itinakda ni Jennifer ang April 26, 2024 bilang petsa ng kanilang paghihiwalay. Unang nagkakilala sina Jennifer at Ben sa set ng pelikulang Giggly noong 2002. Ipinagpaliban nila ang kanilang planadong kasal noong 2003 at inanunsyo ang kanilang paghihiwalay noong unang bahagi ng 2004. Nagsimula muli ang kanilang kwentong pag-ibig noong 2021 at nagpakasal sila sa Las Vegas noong July 16, 2022. Ito na ang ika-4 na kasal ni Lopez at pangalawa para kay Ben. Ako si Jenny Rose Albason, nag-uulat.